Magandang araw mga ka-journey. Nandito tayo sa kalamansian natin. Medyo disappointing kasi napabayaan natin. Tumubo na naman yung maraming damo after natin siyang i-grass cutter. Kaya medyo disappointing. Lalo na almost 1 month tayo na nawala. Katulad ng sinabi ko ng previous video ko. Kaya medyo napabayaan natin itong kalamansi. Pati yung ating mga sili, actually na itinanim ko in between. Na-waste yung ating pagod. Kasi namatay lang siya. Ito yung sinasabi ko. Na puro damo, naging full of damo. Mas parang natakpan na nga yung ating kalamansi ng mga damo. Kaya nag-iisip ako ng paraan kung paano. And then inaisip ako na isang bagay na pwede natin gawin, yung lagyan natin siya ng mulch. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, yung kalamansi na itinanim ko in between yung sili na itinanim ko in between ng ating kalamansi. They are dying. Medyo tuyo din yung lupa. Maghanap tayo ng paraan para madiligan sila. Ayan. Ito pa yung isa. Tapos the rest nawala na. Ayan. Ayan. Ito talaga patay na. Ewan ko kung mare-revive pa natin yan. Pati yun. Patay na rin. Actually nilagyan ko siya ng kawayan bilang palatandaan. Kaya ganito. Ayan. May iba pa naman na nabubuhay. Kaya lang, medyo bansot na po ito. I don't think so na mapapakinabangan pa natin ito. Or, papakinabangan man pero siguro hindi siya ganong kaganda ang pagbibigay niya sa atin ng bunga. Tapos yung kalamansi rin natin. Yan. May mga tumutubo na unwanted. Kagaya nung sinabi ko po sa inyo. Yung mga ganitong klase na stem, dapat yung pinuputol. Kaya may mga thorn siya, may mga tinik. Hindi siya part ng kalamansi. Hindi siya magbibigay sa atin ng magandang bunga. Or hindi siya magbibigay ng bunga sa atin. Kundi, kaagaw lang siya ng natin, ng ating kalamansi sa kanyang paglago. Which is, ganun na nga nangyari. So nahihirapan yung kalamansi natin lumaki at magbigay ng maraming dahon. Ay, may mga parang nagkasakit na rin siya. So lagyan natin ng yung mga sili, ewan ko, hindi ko na siguro i-revive to. Magpupunla na lang tayo ng panibago para sa ating sili. Medyo nakakalungkot pero wala tayong magagawa. So, i-try muna natin i-prevent yung paglaki ng mga pagdami ng mga dahon. So, tingnan natin kung uubra yung naisip ko ng mulch. Pakita. Ito ka-journey, nilagyan na natin ng mulch yung kalamansi natin. Tingnan natin kung gagana. Pinatukan ko muna ng mga kahoy para hindi siya liparin mamaya. Kasi medyo hapon na. So din natin siya. Ito po yung unang ginawa ko.
Pinutol ko lang po. Kung mapapansin nyo, pinutol ko lang dito para maipasok ko yung kalamansi. Tapos nilagyan ko na lang ng dahon kaya medyo hindi maganda tignan. Tapos siguro lalagyan na lang natin ng clip bawat dito. O let's see, baka palitan ko rin to. Kasi may mas nagawa ako na mas maganda. Kung mapansin nyo, inati ko to para mailusot ko yung ating kalamansi, yung katawan ng ating kalamansi. Yan. Hinati ko yung ginupit ko yung plastic hanggang sa gitna para maipasok lang natin yung kalamansi. Tapos bigla may naisip ako na ibang way. Pakita ko po sa inyo. Ito po yung pangalawang ginawa ko. Ito po yung pangalawang ginawa ko. Lalagyan na lang natin ng clip yan o kaya pabigat dito sa bawat gilid. Tapos saka natin tatanggalin yung kahoy. Sa ngayon, ganito muna. Para lang ma-hold yung yung plastic mulch. Para sa ngayong gabi. Then bukas, lagyan natin ng clip. Gawa lang naman sa kawayan yun. Ganito lang. Tatanggalin lang natin yung parang pinakabalat nito para ma-fold natin. Tapos ma-clip na natin. Ipapa-letter U natin na ganun. Siguro sa ibang video ko, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Na hindi naman natin kailangan gumastos ulit. So, ginawa ko lang. Binutas ko sa gitna. Tapos, pinasok ko dito. Unti-unti kong ipasok. Ayan, namumunga na naman yung kalamansi natin. Tatanggalin ko lang po. Ay, ang kulit ng dalawa, oh. Pau! Yung kasama natin yung aso, oh. Tignan yung aso. Wala po ako magawa. Talagang napakakulit nila. Oh, yun, oh. Humiga pa dun sa Wala, kasama na natin talaga yan sa farm. Yung new member natin dito. Nagiging katuwang ko. So, kahit pa paano, nakakatanggal ng stress. At least may kasama na ako dito. Balik tayo doon sa sinasabi ko. At tulad ng ginawa ko, ganyan. Binutas ko muna yung loob, yung paglalagyan ko ng kalamansi. Tapos, ginanito ko lang para ma-shoot ko yung mga sanga niya. So, I think much better kung ganito yung gagawin natin. Pero sa ngayon, i-concentrate ko muna itong dalawa hanggang sa ma-perfect ko na, maayos ko siya maigi bago gagawin yung dalawa. Kasi 4 na linya to eh. So may 2 linya pa na kailangan natin lagyan ng mulch. So nilagyan ko lang to dahil gusto kong i-test kung pwede, kung gagana at magiging effective yung mulch. Pero though marami naman akong feedback na naririnig yung kagandahan ng mulch. Marami na rin naman ako narinig na maganda yung mulching. Kaya bumili na rin ako para makontrol natin yung pagdami ng damo sa paligid ng halaman natin. Lalo na't mag-isa lang din naman akong nagtatrabaho. So ayoko naman yung magdamo na lang tayo ng magdamo, magputol ng damo. Dahil ayoko naman gumamit nung chemical na pampatay ng damo. Kasi so far maganda pa yung lupa natin eh.
Kumbaga, hindi pa siya nangangailangan ng maraming fertilizer para mabuhay yung halaman. So ayoko naman sirain yung lupa natin. Tapos masisiguro natin to ngayon pag may mulching, yung vitamins o yung fertilizer na ibibigay natin para sa kalamansi. Sa kalamansi lang mismo talaga mapupunta. At least pag nagdilig tayo ng fermented plant juice, dito na natin siya didiligan. Fermented plant juice, fermented fruit juice, kalpos, o ano pang klaseng organic fertilizer. Ano natin, at least masisigurado natin na sa kalamansi lang mapupunta, dahil tignan natin kung makakatulong talaga yung mulch to contain or pigilan yung paglaki ng mga damo natin. So hanggang dito na lang, bigyan ko na lang kayo ng more update para sa ating kalamansi. So have a nice day. Para pala dun sa mga hindi pa nakakapasubscribe, please do subscribe on my channel para sabay-sabay din tayo matuto. Pwede rin po kayong mag-comment kung meron kayong better suggestion. Then I'll try na subukan kong gawin kung talagang magiging effective para sa atin. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day. God bless.